Habang ang mundo ay nawawala sa mga marupok na sensor at naglalakihang mga screen, ang Rusya ay nagsagawa ng isang tahimik na masterstroke. Para sa taong 2026, ang mga tagapagmana ng tibay ng Soviet ay nagbabalik na may isang brutal na mechanical na opensiba. Mga sasakyan na idinisenyo upang makaligtas sa matinding lamig at mga daan na dumudurog sa anumang modernong SUV. Walang kwentang palamute. Ang 13 makinang ito ay binibigyang prioridad ang technical na immortalidad kaysa sa digital marketing. Pansinin ang numero 1, isang sedan na humahamon sa presyo at luhika ng mundo. Magsimula tayo. Pwesto 13, UAZ. Hunter 2026. Sinisimulan natin ang listahang ito sa pwesto numero 13, kasama ang UAZ. Hunter 2026, isang maalamat na military na pang-off-road na nakaligtas sa mga dekada ng matinding serbisyo. Ang makinang diesel na 2.3 litro ay gumagawa ng 150 lakas kabayo na may malakas na torque mula sa mababang revolusyon. Ang sistema ng praskyong 4x4 ay permanente nang walang komplikadong mga elektronikong pindutan. Ang ladder chassis ay may konstruksyong halos hindi masisira na tinitiis ang matinding pagmamaltrato. Ang suspensyong dependent sa harap at likod ay nagbibigay ng matinding artikulasyon sa mga imposibleng lupain. Ang taas mula sa lupa ay malaki na nagpapahintulot ng malalim na pagtawid sa mga ilog at sapa. Ang loob ay payak at functional nang walang mga hindi kinakailangang karangyaan na nasisira. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 16 at $22,000 depende sa merkado. Ang Hunter ay isang sasakyang militar at sibil na nakakaligtas sa mga matinding kondisyon sa Arctic, disyerto, malalim na putik, at makapal na niyebe kung saan ang iba ay agad na bumabara. Ang pagiging simple ng mechanical ay nagpapahintulot ng mga pagkukumpuni sa anumang talyer, nang hindi nangangailangan ng komplikado at mahal na elektronika o mga espesyal na diagnostic na computer. Ito ang sasakyang pang-off-road na binibili mo kapag kailangan mong tawirin ang Siberia na hindi nag-aalala tungkol sa mga masiselang sensor o mga touchscreen na nagyayelo sa matinding lamig ng polar. Pwesto 12, Lada Granta, 2026. Ang Lada Granta 2026 ay isang compact na sedan na napakamura na idinisenyo para sa malawak at abot-kayang mobilidad. Ang makinang 1.6 na litro ay gumagawa ng 70 lakas kabayo na sapat para sa pang-araw-araw na paggamit sa lungsod. Ang manual na transmisyong 5 na bilis ay standard na may automatic na available para sa mga mas gusto ang komportable. Ang pagkonsumo ng gasolina ay matipid na lumalagpas sa 15 kilometro bawat litro sa mixed cycle. Ang loob ay pinaganda gamit ang mga materyales na mas mataas ang kalidad na nag-aalis ng mga napakamurang plastik. Ang teknolohiya ay payak, ngunit functional, nang walang mga hindi kinakailangang komplikasyon. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $9,000 at $13,000 na isa sa pinakamurang sedan sa pandaigdigang merkado. Ang Granta ay ang pinakamurang sedan sa merkado ng Rusya na may mababang pagpapanatili at murang mga piyesa na available sa lahat ng dako. Ang tibay ay subok na sa mga unit na lumalagpas sa 300,000 kilometro sa serbisyo ng pampublikong sasakyan tulad ng mga taxi at commercial fleet na bumibiyahe araw-araw. Ang matinding pagkakatiwalaan ay nagmumula sa pagiging simple ng mechanical nang walang mga komplikadong sistema na maaring mabigo ng maaga na nangangailangan ng mga mahal na pagkukumpuni at komplikadong mga diagnostic. Ang Granta ay gumagamit ng platform na binuo, partikular para sa mga umuusbong na merkado,
kung saan ang mga kondisyon ng daan ay lubang nagbabago at ang pagpapanatili ay dapat naabot kaya sa mga payak na talyer ng walang mahal na espesyalistang kagamitan. Ang makinang 1.6 na litro ay may simpleng disenyo na walang balbula sa halip na 16 na komplikadong balbula na nagbabawas ng mga potensyal na punto ng pagkabigo at nagpapadali sa mga pagsasaayos ng balbula na maaring gawin ng manual ng walang mahal na mga espesyal na diagnostic na computer. Ang manual na transmisyong 5 na bilis ay gumagamit ng matitibay na synchronizer na yari sa tanso sa halip na mga modernong marupok na carbon synchronizer na madaling masira sa ilalim ng palagiang matinding paggamit. Ang chassis ay may pinuhusay na proteksyon laban sa kalawang sa pamamagitan ng kumpletong galvanization at mga espesyal na patong na tinitiis ang asin sa mga kalsada tuwing taglamig at matinding halumigmig sa tropiko na sumisira sa mga kumbensyonal na sasakyan ng maaga. Isinama ng Lada ang suspensyon na may mahabang travel na sumisipsip ng malalalim na lubak nang hindi naglilipat ng malalakas na impact sa loob ng sasakyan na nagpoprotekta sa mga pasahero at kargadang dala. Ang mga piyesa ay standardized na kabahagi ang mga bahagi ng maraming modelong Lada na nagbabawas ng mga gasto sa inventaryo para sa mga talyer at may-ari na nagpapapahintulot ng mabilis at murang mga pagkukumpuni nang hindi naghihintay ng mga mahal na importasyon. Pwesto 11. Lada Vesta 2026. Ang Lada Vesta 2026 ay isang medium na sedan na nakakagulat dahil sa modernong disenyo nito, nakaakit-akit at maihahambing sa mga Europeo. Ang makinang 1.8 litro ay gumagawa ng 122 lakas kabayo na may sapat na responde. Ang transmisyon ay available sa manual, automatic o CVT base sa mga kagustuhan. Ang disenyo sa labas ay moderno at bago na may mga linyang Europeyong elegante. Ang loob ay maluwag na may mga materyales na sadyang pinaganda. Ang teknolohiyang multimedia ay may kasamang touchscreen na may konektibidad. Ang sistemang Lada Safety ay nagbibigay ng pangunahing seguridad. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 14 at 19,000 dolyar na nagiging kompetitibo. Ang Vesta ay ang sorpresang sedan na may kaakit-akit na disenyong Europeo na pinagsama sa matibay na inhenyeryang Ruso na binuo sa pakikipagtulungan sa Renault na nag-ambag ng teknolohiyang kanluranin at subok na pagkakatiwala ang silanganin. Ito ay direktang kakumpetensya ng mga sedan na Chino at Koreano sa mga umuusbong na merkado kung saan ang presyo at tibay ay mas mahalaga kaysa sa mga hindi kinakailangang dekorasyong karaniaan na nagdaragdag lamang ng bigat at komplikasyon nang walang tunay na functional na halaga. Ang pakikipagtulungan sa Renault ay nagbigay sa Vesta ng access sa modernong teknolohiyang kanluranin, kabilang ang advanced na sistema ng pamamahala ng makina na nag-o-optimize sa pagtitipid ng gasolina at nagbabawas ng mga emisyon habang sumusunod sa mahigpit na mga regulasyong Europeo nang hindi isinasakripisyo ang subok na pagkakatiwalaan sa loob ng maraming dekada sa iba't ibang malalalang kondisyon. Ang disenyo sa labas ay binuo ng Italianong studio na Magna Steyr na nagbigay ng sopistikadong estetikong Europeo na umaakit sa mga batang propesyonal sa lungsod na dati ay hindi pinapansin ang mga sasakyang Ruso dahil sa kalingangan, luma at hindi kaakit-akit na itsura. Ang loob ay gumagamit ng mga soft touch na materyales sa mga bahaging madalas hawakan, tulad ng sandalan ng braso, manibela, at kambyo na nagpapaganda sa pakiramdam ng kalidad ng husto, kumpara sa mga naunang henerasyon na gumamit ng mga murang plastik na matigas at hindi masarap hawakan. Ang suspensyon ay partikular na itinakda para sa mga kalsadang Ruso na kilalang masama na may malalalim na lubak
at hindi pantay na ibabaw, habang pinapanatili ang katanggap-tanggap na komportable sa mga modernong makinis na highway na matatagpuan sa malalaking lungsod na binuo. Isinama ng LADA ang pinalawig na warranty na 3 taon o 100,000 kilometro na nagpapakita ng tiwala sa mga pagpapabuti sa kalidad ng konstruksyon na ipinatupad sa panahon ng magkasamang pagbuo, kasama ang mga bihasang partner na kanduranin sa mga mapanghamong kompetitibong merkado. Puesto 11, gas. Sobol 2026. Ang Gas Sobol 2026 ay isang magaan na commercial van na idinisenyo partikular para sa mabigat na pang-araw-araw na trabahong pangkomersyo. Ang makinang diesel na 2.8 litro ay gumagawa ng 100 at 20 lakas kabayo na may saganang torque. Ang kapasidad ng karga ay 1,000 buong kilo. Ang trastyong panlikod ay standard, na may pangharap na available para sa malalalang klima. Ang chassis ay pinalakas upang kayanin ang mga mabibigat na karga ng palagian. Ang suspensyon ay matibay na tinitiis ang komersyal na pagmamaltrato. Ang loob ay functional at payak ng walang mga abala. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 18 at 24,000 dolyar na makatarungan. Ang Sobol ay ang perpektong sasakyang pangkomersyo para sa mga maliliit na negosyo na nangangailangan ng matinding tibay na umaabot sa 500,000 kilometro sa mga fleet ng mabigat na trabahong pangkomersyo. Ang pagpapanatili ay mababa na may simpleng mekanika at murang mga piyesa na available sa Rusya, Latin America at Afrika, kung saan ang mga sasakyang pangkomersyong ito ay napakapopular dahil sa pagkakatiwalaan at mababang kabuuang gasto sa operasyon sa loob ng mga dekada ng walang tigil na serbisyo. Ang makinang diesel na 2.8 litro ng Sobol ay gumagamit ng indirect injection sa halip na modernong common rail direct injection na nagbabawas ng komplikasyon ng husto at nagpapaintulot ng operasyon gamit ang krudong may iba't ibang kalidad na matatagpuan sa mga malalayong lugar kung saan ang pagpipino ay hindi sumusunod sa maigpit na mga pamantayang kanluranin nang hindi sinisira ang mahal na sistema ng iniksyon. Ang disenyo ng pre-chamber ay nagbibigay daan sa pagkasunog na mas mapagparaya sa mga dumi sa gasolina at kontaminadong tubig na agad nasisira sa mga modernong high-pressure direct injection na makina na nagiging sanhi ng mga sakuna at mahal na pagkabigo. Ang manual na transmisyong 5 na bilis ay may mga ratio na may pagitan para sa mabigat na trabaho, na may unang bilis na napakaikli na nagpapaintulot ng mga pag-abante na may maximum na karga sa matatarik na ahon nang hindi nangangailangan ng labis na lakas mula sa maliit at matipid na makina. Ang chassis ay gumagamit ng mga steel rail na may C-section na pinalakas sa mga punto ng kabitan ng suspensyon at body na tinitiis ang matinding torsion sa panahon ng operasyon sa mga hindi pantay na kalsada na may hindi balansing karga na magpapabago sa hugis ng mga ordinaryong magaan na chassis ng permanente. Isinama ng GAZ ang mga pinalakas na anchor point sa bahagi ng karga na nagpapaintulot ng paglalagay ng mga istante, refrigeration, o espesyal na kagamitan ayon sa mga partikular na pangangailangan ng bawat negosyong pangkomersyo nang hindi nangangailangan ng mga mahal at komplikadong pagbabago sa istruktura. Puesto siyam, LADA Largus. 2026. Ang LADA Largus 2026 ay isang versatile na family wagon na nakabase sa Renault platform na subok na sa buong mundo. Ang makinang 1.6 na litro ay gumagawa ng 70 lakas kabayo na sapat na. Ang transmisyon ay available sa manual o automatic. Ang pagsasaayos ng 7 upuan ay versatile na may maraming kombinasyon. Ang espasyo ng karga ay malaki na sadyang higit pa sa mga compact na sedan. Ang loob ay functional ng walang pagpapanggap. Ang teknolohiya ay payak pero kumpleto. Ang presyo
ay naglalaro sa pagitan ng 13 at 18,000 dolyar na madaling makuha. Ang Largus ay nakabase sa Dacia Logan MCV gamit ang Renault platform na subok, ng pagkakatiwalaan at tibay sa milyon-milyong unit na bumibiyahe sa mundo. Ito ang wagon para sa trabaho at pamilya na may kapasidad sa karga na mas mataas kaysa sa mga konbensyonal na compact na sedan, habang pinananatili ang murang presyo at mababang pagpapanatili na isang matalinong opsyon para sa malalaking pamilya at maliliit na negosyo na nangangailangan ng espasyo nang hindi gumagastos ng malaki sa mga mahal na modernong SUV. Ang platform ng Largus ay ang parehong ginamit sa Dacia Logan MCV at Renault Logan MCV na nabenta sa milyon-milyong unit sa buong mundo sa loob ng halos 2 dekada, na nagpapakita ng matinding tibay sa iba't ibang kondisyon, mula sa init ng disyerto sa Africa hanggang sa matinding lamig sa Siberia, pati na ang halumigmig sa tropiko ng Latin America, nang walang nakikitang malaking problema ng palagiyan. Ang disenyo ng suspensyon ay may geometry na na-optimize para sa mabigat na karga sa likurang ehe, habang pinananatili ang katatagan sa pagtakbo, kahit may 500 kilo ng karga sa likurang bahagi na isang sitwasyon, kung saan ang mga ordinaryong sedan ay nawawala ng delikadong katatagan at nagiging mahirap kontrolin sa mga biglaang pag-iwas o emergency. Ang mga upuan sa ikalawa at ikatlong hanay ay maaring tanggalin ng buo at isa-isa na nagpapahintulot ng mga flexible na pagsasaayos. 7 pasahero, 5 pasahero na may katamtamang karga, o 2 pasahero na may pinalaking espasyo ng karga na lumalagpas sa 2 metro kubiko ng kapaki-pakinabang na volume para magdala ng mga materyales sa konstruksyon, panindang pangkomersyo, o mga bagahe sa mahabang biyahe. Isinama ng Lada ang pinalakas na suspensyon sa likod na may mga helical spring na mas malaki ang diameter at mga shock absorber na may mahabang travel na sumisipsip ng mabigat na karga nang hindi ganap na nade-deform ang suspensyon para maiwasan ang mga pagtama sa mga metal stop na makakasira sa chassis ng maaga. Ang mataas na bubong ay nagpapahintulot na magdala ng malalaking bagay nang patayo ng hindi nangangailangan ng panlabas na lagayan ng bagahe, na nagpapataas ng konsumo ng gasolina dahil sa air resistance. Pwesto 8, UAZ. Profi 2026. Ang UAZ Profi 2026 ay isang commercial pickup na idinisenyo para sa matinding trabaho sa malalalang kondisyon na imposible para sa iba. Ang makinang diesel na 2.3 litro ay gumagawa ng 150 lakas kabayo na may malakas na torque. Ang sistema ng traskyong 4x4 ay mechanical at matibay. Ang ladder chassis ay may konstruksyong tunay na truck na hindi masisira. Ang kapasidad ng karga ay 1 buong tonelada. Ang kapasidad ng hila ay 2,000 kilo. Ang loob ay payak at functional nang walang mga karangyaan. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 20 at 28,000 dolyar. Ang Profi ay ang pickup para sa matinding trabaho sa mabigat na konstruksyon, malalalang agrikultura, matigas na pagmimina, at malalayong pastulan kung saan ang pagiging simple na mechanical at subok na tibay sa malalalang kondisyon ay mahalaga. Ang pagpapanatili ay mababa na may mekanikang maaring ayusin sa anumang talyer nang hindi nangangailangan ng mahal at komplikadong teknolohiya, mga espesyal na diagnostic na computer, o mga eksklusibong sertipikadong tekniko na ginagawa itong perpektong sasakyan para sa mga malalayong lugar na walang modernong infrastruktura. Pwesto 7, Lada Niva Truffle 2026. Ang Lada Niva Truffle 2026 ay isang compact na SUV na kumakatawan sa masibilisadong kapatid
na panglungsod ng maalamat na classic na Niva. Ang makinang 1.8 litro ay gumagawa ng 120 lakas kabayo na may pinahusay na responde. Ang sistema ng Traskyung 4x4 ay hindi kasing tinde ng sa classic, pero sapat na para sa mga kalsada sa probinsya at mga kalsadang hindi sementado. Ang disenyo ay bago na may modernong harapan. Ang loob ay pinaganda gamit ang mga materyales na mas mataas ang kalidad. Ang teknolohiya ay payak pero functional. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 16 at $20,000 na madaling makuha. Ang Travel ay ang sibilisadong bersyong panglungsod ng Niva na pinananatili ang katangiyang masipag na nagpapakita na ang pagiging simple ay matagumpay ring na ibebenta. Ang mechanical na Traskyon ay simple at gumagana ng maayos nang walang komplikadong elektronika na nasisira sa mga masasamang kondisyon. Ito ang matapat na SUV para sa araw-araw, para magtrabaho araw-araw, at para tumagal ng mga dekada na may murang pagpapanatili na available sa anumang talyer nang hindi nangangailangan ng mahal na espesyalisasyon. Nakarating na tayo sa kalahati ng listahan ng 13 kotseng Ruso ng 2026 na walang nakakita, na darating at lubos na yayanig sa pandaigdigang merkado. Ang susunod na 6 ay kinabibilangan ng mga ganap na maalamat na kinikilala sa buong mundo. Ang hindi masisirang off-road na nag-imbento ng segment, mga matitinding SUV para sa mga imposibleng kondisyon, isang hindi inaasahang sorpresang sedan, at hindi inaasahang karangyaan na nakikipagkumpetensya sa mga European premium. Malalaman mo kung bakit ang mga kotseng Rusong ito ay sumasalungat sa lahat ng mga itinatag na paniniwala tungkol sa industriya ng sasakyan, sa pamamagitan ng matinding tibay, pagiging simple ng mechanical, murang presyo, at functional na teknolohiya ng walang mga hindi kinakailangang komplikasyong elektroniko. Puwesto 6. Lada Niva Legend 2026. Sinisimulan natin ang ikalawang kabanata sa Lada Niva Legend 2026. Ang maalamat na SUV na itinuturing na unang compact na off-road sa mundo na naimbento noong mga taong 70. Ang makinang atmosperiko na 1.8 litro ay gumagawa ng 70 lakas kabayo at 140 Newton-meter na torque na sapat na. Ang sistema ng trasyong 4x4 ay permanente nang walang pangangailangang mag-activate ng anuman ng manual. Ang mechanical na central differential lock ay nagbibigay ng mga matitinding kakayahan. Ang mekanika ay dalisay at luma nang walang komplikadong elektronika. Ang ladder chassis ay may maalamat na konstruksyong hindi masisira. Ang suspensyon ay independent na nagbibigay ng relatibong komportable. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $12,000 at $16,000 na nagpapahiya sa kompetisyon. Ang Niva ay ang buhay na alamat ng Unyong Sobyet na idinisenyo partikular upang makaligtas sa mga matinding kondisyon. Lamig ng polar na negatibong 40 degree, mapanirang digmaan, malalim at hindi mapasok na putik, at palagi ang matinding pagmamaltrato araw-araw. Sa Chile, Argentina at Aprika, ang Niva ay ginagamit sa mga serbisyong pampubliko sa pag-akyat sa matatarik na burol, pagbaba sa mga mapanganib na daan, pagdadala ng labis na bigat, pagbiyahe araw at gabi sa ilalim ng malakas na ulan, makapal na nyebe o maalikabok na lupa nang hindi kailanman tumitirik. Ang presyo ay nagpapahiya sa mga modernong SUV na nagmamayabang ng hindi kinakailangang teknolohiya, ngunit hindi makatagal kahit sa isang malalim na lubak nang hindi nakakasira ng mga masiselang sensor na mahal. Ito ang off-road na binibili mo kapag kailangan mo ng isang bagay na gagana sa loob ng maraming dekada nang walang mga pag-aalala. Puesto 5. UAZ. Patriot 2 Vivo 26.
Ang UAZ Patriot 2026 ay isang magaspang na off-road na SUV na binibigyang prioridad ang tunay na kakayahan kaysa sa mababaw na dekorasyong komportable. Ang makinang atmosperiko na 2.7 litro ay gumagawa ng 100 at 50 lakas kabayo na may saganang torque na available. Ang sistema ng trasyong 4x4 ay tunay na may mechanical na low-range transfer case. Ang sistema ay ganap na mechanical nang walang mga elektronikong pindutan na nasisira. Ang suspensyong dependent sa harap at likod ay nagbibigay ng matinding artikulasyon. Ang chassis ay pinalakas para sa sabay na gamit militar at sibil. Ang loob ay payak at functional nang walang mga hindi kinakailangang karangyaan. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng 18 at $24,000 na katawa-tawa. Ang Patriot ay hindi nagmamayabang sa mga social media at hindi ito dekorasyong laruan sa mall. Ang misyon nito ay malinaw. Dumaan kung saan ang iba ay simpleng sumusuko sa pagtatangka at nakakaranas ng sakunang pagkabigo. Ang makina ay halos hindi masisira na nangangailangan lamang ng gasolina upang gumana sa mga pinakamasamang daan na maiisip. Ang mekanika ay yari sa purong metal, ng lakas na brutal, ng simpleng paggana ng walang mga komplikasyon. Ang elektronika ay hindi ka ililigtas sa mga matinding lupain. Ang matibay na mekanika ang magliligtas sa iyo. Ito ay perpekto para sa mga magsasaka, minero, pastol, at sinumang nangangailangan ng tunay na 4x4. Ang halaga ay katawa-tawa kumpara sa mga SUV na nagkakahalaga ng triple pero hindi kayang pumasok kahit sa 100. May mga bato nang hindi agad pinuputok ang ilang masiselang elektronikong sensor na mahal. Ang suspensong dependent ng Patriot ay gumagamit ng matigas na ehe sa harap na may mga helical spring at panhard bar na nagbibigay ng matinding artikulasyon na mas mataas kaysa sa karaniwang independent na suspensyon na nagpapahintulot na mapanatili ang pagdikit ng mga gulong sa lupa sa malalaking sagabal na ganap na mag-aangat sa mga gulong ng mga sasakyang may independent na suspensyon na mag-iiwan sa kanila na walang kapaki-pakinabang na trastyon. Ang ehe sa likod ay matigas din, na may mga helical spring na may mataas na kapasidad na kinakaya ang karga na 500 kilo sa bahagi ng karga nang hindi isinasakripisyo ang geometry ng suspensyon o nagiging sanhi ng labis na paglubog na magpapababa ng clearance sa mapanganib na paraan sa hindi pantay na lupa. Ang transfer case ay may low range na may ratio na 2.5 sa 1 na nagpapahintulot ng mga napakababang bilis na may mataas na torque sa mga gulong upang malampasan ang malalaking patayong sagabal tulad ng mga bato, troso o baitang ng hindi nangangailangan ng mapanganib na buwelo na maaring magdulot ng pagkawala ng kontrol o pinsala sa mga bahagi ng suspensyon sa ilalim. Isinama ng UAZ ang mga differential na may mga takip na yari sa makapal na stamp steel sa halip na marupok na cast aluminum na tinitiis ang mga pagtama ng malalaking bato nang hindi nagkakaroon ng sakunang lamat tulad ng mga aluminum differential ng mga modernong SUV na idinisenyo para sa eksklusibong paggamit sa semento. Ang chassis ay may mga proteksyong bakal sa makina, transmisyon, transfer case at tangke ng gasolina na nagpapahintulot ng professional at matinding off-road na paggamit nang walang pag-aalala sa pinsala sa mga mahahalaga at mahal na bahagi. Puwesto 4, Aurus Senat 2026. Ang Aurus Senat 2026 ay isang presidential na luxury sedan na nagpapakita na ang Rusya ay kayang gumawa ng tunay na karangyaan na maihahambing sa mga Europeo. Ang makinang V8 biturbo na 4.4 na litro ay gumagawa ng 600 lakas kabayo na binuo sa pakikipagtulungan sa alimang Porsche.
Ang sistema ng all-wheel drive ay permanente na nagbibigay ng palagiang traksyon. Ang loob ay marangya at gawang kamay gamit ang tunay na balat ng pinakamataas na grado. Ang kahoy ng Rusong abidul ay tunay at pinili ng isa-isa. Ang teknolohiya ay advanced nang hindi nagiging hindi kinakailangang komplikado. Ang chassis ay pinalakas upang kayanin ang baluti at mga espesyal na pagbabago. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $250,000 at $350,000 na makatarungan. Ang Senat ay direktang kakumpetensya ng Rolls-Royce Phantom at Bentley Flying Spur na ginagamit ng mga presidente, mga pinuno ng estado at ang piling lipunang Ruso na hindi tumatanggap ng mga pagkakamali. Ito ay tunay at wagas na karanyaan na may tibay at katatagan na mas mataas kaysa sa mga Europeo sa maraming mahahalagang aspeto. Ang mga ito ay mga diplomatikong piyesa na may mga gulong na binuo sa eksklusibong paggawa. Ang presensya nito ay mas nakakatakot kaysa sa nakaka-impress dahil ito ay sasakyan ng ganap at walang katulad na otoridad. Ang makinang V8 biturbo ng Senat ay gumagamit ng block na aluminium na may mga silindrong binalutan ng cast iron na nagbibigay ng matinding tibay habang binabawasan ang kabuuang bigat ng sadyang malaki kumpara sa tradisyonal na mabigat na block na purong iron. Ang mga turbocharger ay may variable geometry na nag-aayos ng mga vane ayon sa bilis ng makina na ganap na nag-aalis ng turbolag na nagbibigay ng agarang responde mula sa mababang revolusyon hanggang sa matataas na maximum na revolusyon nang hindi isinasakripisyo ang performance. Ang automatic na transmisyong siyam na bilis ay binuo partikular para hawakan ang malakas na torque ng makinang V8 biturbo gamit ang mga multi-disc wet clutch sa halip na karaniwang torque converter na nagpapaganda sa efficiency at responde ng husto. Ang sistemang adaptive pneumatic suspension ay otomatikong nag-aayos ng taas at katigasan ayon sa bilis at mga nakitang kondisyon ng daan na nagbibigay ng pinakamataas na komportable sa highway at katatagang sporty sa mabilis at matatalim na kurbada. Isinama ng Horus ang matinding acoustic insulation na may maraming patong ng mga materyales na sumisipsip ng tunog sa sahig, bubong, mga pinto, at firewall na lumilika ng tahimik na loob na maihahambing sa isang silid-aklatan na nagpapahintulot sa mga bulong na pag-uusap na marinig ng malinaw nang hindi kinakailangang lakasan ng boses ng nakakairita. Ang adaptive LED lighting system ay may mga projector na umiikot kasunod ng direksyon ng manibela na tumatanglaw sa mga kurbada bago pumasok na nagpapaganda sa paningin sa gabi ng husto at nagbabawas ng mga aksidente. Pwesto 3. Aurus. Komendant 2026. Ang Aurus Komendant 2026 ay isang SUV na may matinding karangyaan na direktang nakikipagkumpetensya sa mga pinakaprestihiyosong higanteng Europeo. Ang makinang V8 biturbo na 4 na litro ay gumagawa ng 600 lakas kabayo na binuo sa pakikipagtulungan sa Porsche. Ang sistema ng all-wheel drive ay permanente at matibay. Ang loob ay may gawang kamay na balat ng pinakamataas na gradong pinili. Ang mga upuan sa likod ay uri ng captain seat na nakaka-recline at may masahe. Ang tunay na kahoy ng Rusong abidul ay may mga piniling hibla. Ang dashboard ay moderno at tahimik, nakarapat-dapat para sa mga presidente. Ang chassis ay pinalakas upang kayanin ng balute at karagdagang bigat. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $200,000 at $80,000 at $350,000. Ang Komendant ay kakumpetensya ng Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga na ginagamit ng mga piling lipunang Ruso, mga presidente
at mga pinuno ng estado na hindi tumatanggap na ang sasakyan ay mabigo kahit sa isang kritikal na segundo. Ito ay isang literal na tangke na nakasuot ng eleganteng Amerikana. Ito ay tunay at wagas na karangyaan na may gawang kamay na balat, mga reclinable na captain seat, piniling kahoy na Russo, at tahimik na dashboard na pang-presidente. Ang mga ito ay mga diplomatikong piyesa na may mga gulong na tinitiis ang mga bagay na hindi man lang itinuturing na posible ng isang Bentayga o Cullinan. Ang katatagan at tibay ay nasa antas ng mga pinakaprestiyosong Europeo at sa ilang mga critical na kaso ay sadyang hihigitan sila na nagpapakita ng kakayahang pang-industriya ng Rusya. Ang komendant ay gumagamit ng parehong platform ng Senate na pinalawak at pinalakas upang iakma ang pagsasaayos ng SUV na may mas mataas na center of gravity na nangangailangan ng karagdagang torsional rigidity para maiwasan ang labis na pagbaluktot na magdudulot ng mga nakakairitang langit-nengit at maagang pagkapagod ng mga bahagi ng body at mga salamin. Ang sistema ng permanenteng all-wheel drive ay matalinong nagpapahagi ng torque sa pagitan ng mga ehe sa harap at likod sa pamamagitan ng multi-disc clutch na kontrolado ng elektronika na binabago ang pamamahagi mula sa 100% sa harap hanggang sa 50-50 ayon sa mga kondisyon ng trasyon na nakikita ng mga sensor ng bilis ng gulong na patuloy na nagbabantay sa pagdulas. Ang pneumatic suspension ay may off-road mode na sadyang nagaangat sa sasakyan na nagpapalaki ng clearance upang malampasan ang malalaking sagabal na makakasira sa mababang body ng mga ordinaryong luxury SUV na Europeo na idinisenyo lamang para sa makinis na semento sa lungsod at hindi kailanman isinaalang-alang ang malalang paggamit sa probinsya. Isinama ng Aurus ang mga upuan sa likod na may mga function ng masahe na may maraming programa, painit, ventilasyon, at pagsasaayos na elektrikal sa 18 direksyon na nagpapapaintulot sa mga pasahero na mahanap ang perpektong posisyon sa panahon ng mahahabang biyahe ng maraming oras nang walang pagkapagod ng katawan. Ang entertainment system sa likod ay may mga screen na may mataas na definisyon na nakakabit sa mga sandalan ng mga upuan sa harap, na may wireless na konektibidad na nagpapaintulot sa mga pasahero na mag-enjoy ng personal na multimedia content nang walang mga nakakairita at hindi magandang tingnan ng mga kable na sumasakop sa espasyo sa loob. Puwesto 2. Lada Vesta Cross 2026. Ang Lada Vesta Cross 2026 ay isang mataas na crossover sedan na pinagsasama ang mga katangian ng sedan at mga kakayahang pang off-road na magaan. Ang makinang 1.8 litro ay gumagawa ng 122 lakas kabayo na sapat na. Ang automatic na transmisyon ay standard at mapagkakatiwalaan. Ang traskyong panharap ay standard na sapat na para sa nakararami. Ang taas mula sa lupa ay dinagdagan na nagbibigay ng karagdagang clearance. Ang mga protection sa ilalim ay nagbabantay sa mga mahahalagang bahagi. Ang disenyo ay matibay, mapangahas at kaakit-akit. Ang loob ay maluwag na may mga materyales na may pinagandang kalidad. Ang teknolohiyang multimedia ay kumpleto. Ang presyo ay naglalaro sa pagitan ng $16,000 at $21,000. Ang Vesta Cross ay ang sedan na may mga kakayahang pang off-road na magaan para sa mga kalsadang hindi semento, sa probinsya at masasamang highway kung saan ang mga ordinaryong sedan ay nakakaranas ng pinsala. Ang disenyo ay kaakit-akit na Europeo na pinagsama sa matibay na inhenyeriyang Russo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Renault na nag-ambag ng teknolohiyang kanluranin at pagkakatiwalaan na may subok na silanganing pagiging simple.
Ang presyo ay abot kaya na may mababang pagpapanatili na nagiging kakumpetensya ng mga compact na crossover na Chino at Koreano sa mga umuusbong na merkado, kung saan ang tibay at presyo ay mas mahalaga kaysa sa mababaw na karangyaan. Pwesto unang, Lada Iskra, 2026. At narating na natin ang ganap na numero 1 na walang nakakita na darating. Ang Lada Iskra, 2026. Ang revolusyonaryong compact na sedan na nag-iiwan sa mundo na nakanghanga. Ang makinang 1.6 na litro na may 16 na balbula ay gumagawa ng 105 lakas kabayo na sapat para sa pang-araw-araw na paggamit sa lungsod. Ang pagkonsumo ng gasolina ay matipid nang hindi umiinom ng gasolina na parang lula. Ang insonorisasyon ay sadyang pinaganda sa pamamagitan ng mga fender protector na yari sa felt sa harap at likod na nagbabawas ng ingay mula sa kalsada ng malaki. Ang disenyo ay moderno at kaakit-akit. Ang loob ay functional na may mga pinagandang materyales. Ang teknolohiya ay payak pero kumpleto. Ang presyo ay $13,000 na isang mapanirang dagok. Ang Iskra ay ang direktang dagok sa merkado na nagiging kakumpetensya ng Toyota Corolla at Honda Civic na may presyong sadyang mas mababa. Gumagamit ito ng matigas na inhenjeriya mula sa mga panahon ng digmaang Sobyet. Ang makina ay idinisenyo upang tumagal ng mga dekada para magtrabaho araw-araw at para hindi ka itirik sa anumang kalsada, anuman ang kondisyon. Hindi ito umiinom ng gasolina na parang lula, tulad ng mga modernong sedan na nagmamayabang ng hindi kinakailangang lakas. Ang solusyon sa insonorisasyon ay mura, matalino at praktikal, gamit ang felt sa mga fender, ang bagay na itinigil na gawin ng maraming brand dahil sila ay nahuhumaling sa mga hindi kinakailangang premium. Sa isang mundo kung saan ang anumang simpleng sedan ay humihingi sa iyo ng $25,000, $30,000 o higit pa, ang Lada ay dumating na may direktang pamatay na dagok sa pandaigdigang merkado. Ang mga ito ay mga kotseng functional, matibay, at abot kaya naganap na nakakatupad, na hindi ka ninanakawan sa mga hindi kinakailangang mahal na piyesa, na hindi umaasa sa mga masiselang sensor para lamang magbukas ng isang simpleng pangunahing ilaw. Iyan ang nagpapakaba sa itinatag na kompetisyon, dahil kung ang sedan na ito ay pumasok ng may lakas sa mga umuusbong na merkado ng Latin America, Africa at Asia, tatapakan ito ang mga lugar kung saan ayaw mawalan ng nakuha ng teritoryo ang Toyota o Honda sa loob ng mga dekada. Ito ang ganap na numero 1 dahil ito ang kumakatawan sa tiyak na kontra-attack ng Ruso. Ang 13 kotseng Ruso ng 2026 na walang nakakita na darating: Hunter, Granta, Vesta, Sobol, Largus, Profi, Travel, Legend, Patriot, Senat, Commandant, Vesta Cross, at ang kampeong Iskra. Ang mga Ruso ay kumukontra ng may matinding katatagan, pagiging simple ng mechanical, murang presyo, at functional na teknolohiya ng walang mga komplikasyon. Ang mga umuusbong na merkado ay makakatanggap ng mga kotseng tumatagal ng mga henerasyon na may mababang pagpapanatili. Alin ang bibilhin mo? Ibahagi ang mga komento at mag-subscribe. Salamat sa panonood.